Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Welcome po sa ating pong daily vlogging. Ito po ay araw ng Lunes. Okay, Monday na Monday. Pagpapatuloy po natin yung part 2 ng How to Imitate the Love of God. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at last Friday po, napag-usapan natin ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Paano ba natin ito i-imitate? Number one, nakakita po natin na pag-aralan natin yung tender love ng Panginoon. He cares so much for us, di ba? Sabi nga niyan, sabi nga po dito, He understand us, He cares for us. Sabi nga ng Hebrews 4:15, di ba? Nauunawaan niya tayo na sa kahinaan natin, dahil tayo po ay tao lamang, di ba? Natutukso si Jesucristo ay naranasan po lahat ng yan. Pero hindi nagkasala si Jesucristo. So ang pattern po natin mga kasama, ulitin ko po, ay si Jesucristo lamang. Hindi po ang leaders po natin, hindi ang pastor natin, hindi kapwa Kristiyano po natin because all human beings have limitations. Limitations po at yan po yung nangyayari po pag ginawa niyo sa pedestal ng isang tao ay mga titisod po kayo. Alam niyo po nowadays po napakarami na pong tao ang natitisod sa pananampalataya because of kapwa po rin nilang Kristiyano. Okay, pero kung titingin tayo kay Jesucristo bilang isang, sabi nga ng ano doon, sabi nga po doon, He is the author and finisher of our faith, ay hindi kayo matitisod. Bakit po? Magkakaroon kayo ng pangunawa po sa kanila. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Ephesians 4:22, maging mabait tayo, maunawain. At pag nagiging maunawain po tayo, mapapagpatawad po tayo sa isa't isa. Kasi gusto ng Panginoon, tayo po ay lagi nagpapatawad kagaya po niya. Tinanong nga minsan ng isang tao po kay Jesucristo, ilang beses ba ako magpapatawad? Ito po isang disipulo po. Ang sabi ng Panginoon, di ba mababasa po ninyo sa salita niya, 77 beses. Okay, 70 times 7. So, ibig sabihin niyan, hindi po yung 149 po lamang. Hindi po. It means, unlimited po yan. Walang katapusan. Kasi ganun din naman po ang Diyos. Sa personal na lang po nating buhay, ilang beses ka nagkakaroon ng shortcomings o mistakes? Sa isang araw, ilang beses? Sa pamantayan mo, maaaring okay. Pero sa pamantayan kaya ng Diyos, siya yung standard natin. I believe meron tayong mga mistakes and shortcomings doon. And God is so faithful to forgive us because when we confess our sin to God, faithful po siya. Ganun po ang ganun kahaba ang kanyang pasensya po sa atin. Kaya nga sa number 2 naman, ang ating po na pag-usapan last Friday, ang pag-ibig po ng Diyos ay trustworthy. Maaring hindi po katiwa-tiwala ang mga tao, di ba? Minsan pinagkatiwalaan natin din, tayo ay binitray ng tao. That is normal, mga kasama at mga kapatid. Bakit po? Normal yan even sa mga Kristiyano. Kasi po, nasa lumang pa rin tayong katawan. Ang katawan pong ito ay nabubulok. At ito po ay bunga ng kasalanan po. Na kailangan ito mabihisan muna ng bago. Unless otherwise, we are being talagang masabi natin nilulukuban ng banal na espiritu na tayo po ay namumuhay na sa espiritu at hindi sa laman, ay tayo po ay masasabi kong mapapagkatiwalaan na. Amen. Pero sa ngayon, hindi po talaga. Lahat ng tao, matanda, matagal ka mang Kristiyano o mananampalataya, lagi yan ay, ang pangako ay napapako. Lalo na nga po ngayon, uumpisahan na naman po ang mga eleksyon. Ang dami na namang nangangako. And I believe, ever since, napapako po yan. Kaya nga sabi ng Ephesians 2:7, ang pagiging pagkatiwala natin sa Diyos, sabi niya, pinakita ng Diyos ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob po sa atin. Ang kabutihan niya ay pinakita po niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. In 1 John 3:18, sabi doon, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lang ng salita, kung hindi sa patunayan natin ito sa mga gawa. So, yan. So, in short, ano mang klaseng tao tayo, dapat hindi lang po tayo sa salita nagsasabi na I love you, I care for you, di ba? Kailangan meron pong kasamang paggawa po yan. It's not necessarily about finances. Ang paggawa po ng mabuti, hindi lang po dahil meron kang pera para makagawa ka ng mabuti. Yung nandiyan ka sa tabi nila, 'di ba? Meron kang ginagawang tulong and there's so many things na po. Pwede po kayo pumunta sa social media, 'di ba? Pumunta kayo sa internet, then search paano ba ako makakatulong sa aking kapwa without any monetary, without any pera. Amen? So sa umagang ito naman yung pangatlo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtatagumpay, triumphant.
Okay, 1 Corinthians 13:8. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Eternal po. Walang dulo. Yan ang pag-ibig ng Panginoon. So, pag nandun ka sa pag-ibig ng Diyos at i-imitate natin ang pag-ibig ng Diyos, there is always a triumphant love. There's always tagumpay, kapatid. So, pag nagmamahal ka, may katagumpay. Yes, maaari maranasan mo yung hirap, pasakit, pero there's always victory on that sapagkat nagtagumpay po ang Panginoon. So people, possession, pleasure, and popularity will fail. Everything in this world ay ipapalya po yan. Pumapalya po yan. Wag po kayong titingin sa tao. Papalya po yan. But the love, God's love will never fail. Yung mismong Diyos natin na lumikha sa atin ay hindi po tayo papabayaan. Hindi po ito magkakaroon ng failure. Before we can imitate God's love, we need to possess His love. Yan po yung sinasabi ko. Hindi po tayo makakapag-imitate, hindi po tayo makapagbigay ng pag-ibig kung hindi po talaga natin naranasan ang pag-ibig. Hindi tayo makakapag-unawa sa kapwa natin, ang hirap unawain. Hindi tayo makakapagpatawad sa kapwa kung hindi tayo na lukuban o na-possess nitong pag-ibig ng Panginoon. We must totally commit ourselves to God and be filled with His love. Paano po yan? Yes, punta ka lagi sa presensya ng Diyos, mararamdaman mo yung yakap, yung kapangyarihan ng Diyos. God's love is triumphant. Magtatagumpay. Every time na may problema ka, huwag ka na kung saan pumunta. Pumunta ka sa presensya ng Diyos. Then makikita mo, gagalaw ang Panginoon. Merong himala na gagawin ng Diyos because ang pag-ibig niya ay laging may tagumpay. Hallelujah. So, dun ka lang. Yung po yung karanasan ko. Pag may problema, hindi kung saan-saan ang ikot, manalangin ka, pumunta ka sa presensya ng Diyos, mag-praise and worship ka, magbasa ka ng salita ng Panginoon, makinig ka sa salita ng Panginoon, ilahad mo sa Panginoon ang iyong sitwasyon, and makikita mo, manahimik ka, be still and know that He is God. Huwag ka na kung ano-anong iniisip. Be still, huwag ka na mag-worry. Then God will move. Amen. Hallelujah. Pang-apat. Okay, yung pangatlo, ulitin ko pa para mayroon tayong review. Yung tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. May triumphant love po pag nandun tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yan po yung ating gagayahin. Amen. Top love, number 4. Ito yung top love, medyo mahirap itong top love. Pero ito po yung ginagawa ng mga disciplinarian. Okay. Ano po ba itong top love? Tignan niyo po yung Hebrews 12:6. Dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Sa panahon ngayon, parang hindi na, nasa batas na yata ang bawal ng mamalo, bawal na manakit ng mga bata. Pero sabi ng Panginoon dito sa Hebrews 12:6, dinidisiplina ng Diyos ang mga minamahal niya. Paano ba tayo dinidisiplina ng mga magulang? Nung araw, I believe, masyadong disciplinarian pa yung mga magulang. Pero nakikita ko ngayon, hindi na masyado. Bakit po? Because meron na tinatawag sa ibang bansa, 911, dito meron bantay bata, okay. At sabi po dito sa Hebrews 12:6, pinapalo niya ang tinuturing niyang anak. Yun. So pag didisiplina ay may kasama pong pagpalo. So imagine mo paano tayo pinapalo ng Panginoon. God uses situation in our life so that we can learn from it, so that we can realize there's something in our lives na kailangan nating ihingi ng tawad. That is the discipline of God. Kasi, can you imagine, He is a great God and papaluin ka ng kamay niya. I doubt kung sang lupalop na yung planeta lilipad. Diba? Eh, yun nga lang tatay ko, pag pinalo ako noon, masakit na sa puwet ko eh. Eh, imagine niyo si Lord pa ang papalo sa atin. Eh, baka lumipad na tayo sa ibang planeta, sa ibang universe. So, napakalaki po ng Lord. So, that's why God uses situation in our lives. So, yung sitwasyon mo, niraranas mo ngayon, hindi yan parusa. Baka dinidisiplina ka lang ng Diyos. Amen? So, God discipline His children just like our parents because He loves them and wants the best for them. He is looking out for their good. Okay, so ganyan din po mga magulang natin, yung mga disciplinarian ha. Hindi naman po kasi lahat ngayon ng mga magulang disciplinarian eh. Natutuwa pa nga sila pag mga anak nila nagtatantrum sa mall, nagiging maligalig sa mall. Natutuwa pa sila eh, pero ang Lord hindi. God is a disciplinarian God. Amen? Romans 8:28, sabi dito sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama nga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So may purpose kasi si Lord. Kaya ka nakakaranas ng pagdidisiplina. So ask God, Lord, ano ba to? Kasalanan ba to? Bakit ako dinidisiplina? Tanungin mo si Lord kung bakit mo nararanasan yung pagsubok mo ngayong year 2025.
So we should thank God for His discipline because siya ay omniscient. Ano po yung omniscient? Alam niya lahat ng bagay. All-knowing God po ang ibig sabihin ng omniscient. So, He is so powerful, He is so wise, kaya alam niya, wag kang magkaroon ng doubt kay Lord. Bagkos, tingnan mo yung pag-ibig niya sa atin. So, we can imitate God's love by displaying top love also. So learn to discipline your children. Learn to discipline your children. Hindi po yung ibang anak na may anak. Yung unahin niyo po yung anak ninyo. Ha? Baka naman po ipaluin niyo yung anak ng may anak. Mapapagalitan po kayo niyan. Mapapaaway po kayo niyan. Anak niyo lamang po because you love your children. Just the same as God loves us so much, dinidisiplina lang tayo. Hindi lang puro biyaya, biyaya, biyaya. The true love, meron pong control lagi yan. Amen? So I believe na intindihan po ninyo kung paano magmahal ang Diyos higit pa sa isang tao na kagaya natin makasalanan, ang Diyos pa'y banal at all-knowing, omniscient God, all-knowing God. I believe, kailangan lang natin unawain ang Panginoon. Magbasa-basa po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? So I hope may natutunan po kayo sa aring pong pag-aaral na how to imitate God's love. Praise the Lord. So, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga tinuro sa amin ng inyong dakilang pagmamahal. We pray that we learn from this imitation, Panginoon, na tunay nga maisabuhay po namin ang pagmamahal po ninyo, O God. At maisabuhay namin to, magaya namin to, Lord, at ma-share namin sa iba ito, Lord God. Thank you once again, Lord. Bless everyone. In Jesus' mighty name, amen and amen.